Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Matagal na po akong subscriber ninyo doon po sa isa ninyong channel na may animation na JD Horror Stories. Ngayon dito naman po sa narration channel ninyo na JD Creepy Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang ninyo. 32 anyos na ako ngayon. Isa akong magsasaka at may-ari ng isang maliit na tindahan dito sa aming baryo sa Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko po ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa isang taong dumaan sa buhay ko na hindi ko malilimutan dahil sa kabutihan na ginawa niya sa buhay ko. Ang kwento pong ito ay tungkol sa aking guro. Itago na lang din natin sa pangalang Teresa. Bago ko po simulan na nakakapanindig balahibong mga pangyayaring iyon, hayaan ninyo po akong ilarawan ng buhay namin noon. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay baryo matatag. Napapaligiran kami ng malalawak na palayan at ng mga kakahuyan na may mga puno na sindambuhala at sinlaki na ng mga bahay. Ang aming pamumuhay ay simple lang. Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa amin. Ang pamilya ko naman, bukod sa maliit na bukirin, ay meron ding maliit na sari-sari store na pinapatakbo ng nanay ko. Ang tatay ko naman, si Tatay Berto, ay isang magkakahoy. Araw-araw pumupunta siya sa gubat para manguha ng mga tuyong sanga na ginagawa naming panggatong tapos ibinebenta namin yun sa bayan. Ako po ang panganay sa 3 magkakapatid. Grade 4 pa lang ako nito at pangarap kong maging isang engineer. Ngunit ang mga pangarap minsan ay kailangang isang tabi muna para sa mas mahalagang mga bagay. Bigla kasing nagkasakit ang tatay ko. Isang malubhang sakit sa baga dahil na rin siguro sa araw-araw na paglanghap ng usok at alikabok sa kanyang trabaho. Nauubos ang lahat ng aming naipon para sa kanyang mga gamot. Dahil dito kinailangan kong tumigil muna sa pag-aaral para tulungan si nanay sa tindahan at ako na rin ang pumalit kay tatay sa pangangahoy. Masakit para sa isang batang tulad ko na iwanan ng pag-aaral, pero mas masakit makitang nahihirapan ng aking mga magulang. Dito napapasok sa kwento si Ma'am Teresa, Sir JD. Si Ma'am Teresa ay bago pa lang naguro sa aming elementary school noon. Taga Maynila talaga siya. Nasa mga 25 anyos pa lang siya siguro ng mga panahon na ito. Ibang-iba siya sa mga dati naming guro na masusungit at laging may mga hawak na pamalo. Si Ma'am Teresa ay palangiting tao. Siya ang paborito kong guro noon. Nakita niya siguro ang pagiging seryoso ko sa pag-aaral kaya madalas niya akong purihin sa klase. Nang 1 linggo na akong hindi pumapasok noon, napansin agad iyon ni Ma'am. Nagtanong-tanong daw siya sa mga kaklase ko kung bakit hindi na ako pumapasok. Nang malaman niya ang sitwasyon ng pamilya namin, hindi na siya nagdalawang isip noon. Isang araw nagulat na lang kami ni nanay nang may kumatok sa aming maliit na dampa. Si Ma'am Teresa iyon. Dala-dala niya ang mga libro ko at ilang supot pa ng pagkain. "Ninyo, namimiss ka na namin sa eskwelahan," sabi niya sa akin noong araw na yon. Hindi ko po maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko noon at nahihiya rin po ako at the same time. Sa loob ng 1 linggo kasi, araw-araw niya akong binibisita pagkatapos ng kanyang klase para turuan ako ng mga lecture na hindi ko napasukan. Para sa isang batang halos sumuko na sa kanyang pangarap, si Ma'am Teresa ay parang naging isang anghel sa buhay ko. Pero ang kabutihan niya ay siya rin palang naglapit sa kanya sa isang panganib na halos ikamatay niya. Bago ko po ituloy, kailangan ko munang ikuwento sa inyo ang tungkol sa aming baryo.
Dahil sa pagiging liblib nito, malakas ang paniniwala ng mga tao dito sa mga elemento, kagaya ng mga lamang lupa at lalo na sa mga aswang. Meron kaming tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Tiyo Andoy, na laging may kwento tungkol sa mga ganitong nilalang. Ang kwento niya noong kabataan niya, may isa raw silang kapitbahay na bigla na lang nag-iibang anyo. Sabi ni Tiyo Andoy, ang pagiging aswang daw ay namamana o naipapasa. Ang pinakakakaraniwang paraan daw ng pagpasa ay sa pamamagitan ng laway o ng isang isinumpang pagkain na ipinapakain sa mapipiling biktima. Sa kabilang dako ng aming baryo, may isang matandang babae na nakatirang mag-isa. Ang pangalan niya ay Lola Sela. Kinakatakutan siya ng lahat dito sa amin. Payat ang kanyang pangangatawan, kuba na halos ang likod nito at laging nakasuot ng itim na bestida. Nagsimulang matakot ang mga taga-baryo sa kanya nang may isang insidenteng nangyari. May bagong kapapanganak daw na sanggol noon sa katabing bahay niya mismo at isang araw bigla na lang daw itong nangitim at namatay. Ang sabi ng albularyo noon ay sinipsip daw ng aswang ang dugo nito. Bago raw mamatay ang sanggol noon, Sir JD, binisita daw sila ni Lola Sela na nag-alok sa kanila ng tulong noong araw na yon. Mula noon iniwasan na siya ng lahat. Walang nangahas na dumaan man lang sa tapat ng kanyang bahay, lalo na pagsasapit na ang gabi. Isang Biyernes ng hapon, sinabi sa akin ni Ma'am Teresa na kailangan niyang umuwi sa bayan para kumuha ng ilang gamit at para na rin i-report sa principal ang sitwasyon ko. Plano niyang ipakiusap na bigyan ako ng espesyal na alarin para makahabol ako sa klase. Linggo na raw siya ng hapon babalik para makapaghanda sa klase ng Lunes. Sobrang saya ko naman nun. Dumating ang araw ng linggo. Hapon na noon at papalubog na ang araw. Pero wala pa rin si Ma'am Teresa. Nagsimula na kaming mag-alala ni nanay sa kanya noon. Bandang 7:00 ng gabi saka namin natanaw ang isang tao na papalapit sa aming bahay. May dala-dala itong ilaw noon. Si Ma'am Teresa na po iyon at pagod na pagod ito noong araw na yon. Pasensya na po nay, ginabi na po ako. Nasiraan po kasi yung sinakyan kong bus kaya natagalan ako, sabi niya sa nanay ko. Pinapasok siya ni nanay noon at pinaghanda ng hapunan. Habang kumakain kami, naikwento niya ang kanyang biyahe. Gutom na gutom nga po ako kanina sa bus eh. Mabuti na lamang po at may sumakay na matandang nagtitinda ng balut, sabi niya. Biglang natigilan si nanay. Tinanong niya kung sino ang tinderang tinutukoy nito. Sa lugar kasi namin Sir JD ay magkakakilala kami. Isang matandang babae po. Medyo kuba na po siya. Nakaawa nga po ako kaya bumili ako ng 2 balot sa kanya. Dito na po nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nagkatinginan kami ni nanay. Ma'am, nasan po yung balot na nabili ninyo? Kinain niyo po ba? Tanong ni nanay, hindi maitago ang kaba sa boses. Opo, pero isa pa lang po ang nakain ko. Pagbaba ko pa lang po kasi ng bus sa kanto, doon ko kinain. Medyo nagtaka nga lang po ako kanina sa nakita kong balot. Kasi po yung sisiw ay napakaitim. Pero dahil sa gutom ko, kinain ko na rin po iyon. Kasi sayang din naman po. Pakiramdam ko ay nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko ng Sir JD. Habang inilalarawan kasi ni Ma'am Teresa ang matandang nakilala niya, ay akmang-akma sa itsura ni Lola Sela. Kinabukasan, maagang gumising si Ma'am para pumasok. Pero sabi niya, masama raw ang kanyang pakiramdam. Masakit daw ang kanyang tiyan at parang lalagnatin siya. Pinayuhan siya ni nanay na magpahinga na lang muna sa aming bahay. Pumayag naman siya nun. Maghapon siya nung nakahiga sa aming papag. Pagsapit ng gabi,
nagsimula ang mga kakaiba. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang mahinang tunog na naririnig ko. Parang may kumakalaskas na tila ba may kumakalkal sa sahig ng kawayan namin noon. Nanggagaling din ito sa kwarto kung saan natutulog si Ma'am Teresa noon. Hindi na ako nakapagpigil kaya sinilip ko siya mula sa siwang ng dingding. Nakatalikod siya noon pero ang kanyang mga balikat ay tila ba parang gumagalaw-galaw ito na tila ba may pinipilit siyang alisin sa kanyang likuran. Hindi ko na lang masyadong pinansin iyon noon. Tsaka isa pa baka nagmamalikmata lang ako noon kasi medyo inaantok pa ako. Kinabukasan nang hina na ng tuluyan si Ma'am Teresa. Ayaw na din niyang kumain ng kanin. Nagluluto noon si nanay ng manok para gawin niyang tinola. Nakita namin si Ma'am Teresa na nakatitig sa hilaw na manok noon. Ang mga mata niya ay nanlilisik at tila ba naglalaway pa ito. Pero agad siyang umiwas ng tingin nang mapansin niyang nakatingin kami sa kanya. Nang araw na iyon, lagi siyang nasa loob ng kwarto lang. Ayaw niyang lumabas lalo na kapag tirik na tirik po ang araw. Sabi niya nasisilaw daw siya at sumasakit ang mga mata sa sikat ng araw. Miyerkules na noon. Mas lalong lumala ang lahat, Sir JD. Yung balat ni Ma'am ay unti-unting namumutla. Tila nawawalan na ito ng dugo. Ang mga mata niya noon ay laging namumula. Sa gabi hindi lang kaluskos ang naririnig namin. May mga pagkakataong naririnig namin siyang bumubulong ng mga lingwahe na hindi namin maintindihan. Tapos parang lumaki din ang boses niya. Kinabukasan ng gabi, hindi na nakatiis si nanay noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Ma'am Teresa noon. Natutulog ito ng patalikod. Dahan-dahang itinaas ni nanay ang kumot nito. At doon, Sir JD, doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin makakalimutan habang kami nabubuhay. Sa gitna ng kanyang likod noon, sa pagitan ng kanyang mga buto, may isang tila sugat na nakabukas. Ngunit hindi dugo ang lumalabas dito, kundi isang maitim at malangis na likido. At sa ilalim ng balat niya noon, may dalawang bukol na tila mga pakpak na unti-unting lumalabas. Napasigaw si nanay sa takot noon pagkakita nito. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay at hinila din ako palabas. Tapos dumiretso kami sa bahay ni Tio Andoy. Takot na ikunento ni nanay noon ang lahat mula sa balot na nakain ni Ma'am hanggang sa doon sa nakita namin sa likod niya. Hindi na nagulat si Tio Andoy noon. Bumuntong hininga lang siya na tila matagal na niyang inaasahan na may mangyayaring ganito. Naku, baka naipasa na sa kanya. Ipinasa na ni Sela ang sumpa. Kailangan niya makahanap ng kapalit bago siyang mamatay. At ang guro mo ninyo ang napili niya. Mahinang sabi ni Tio Andoy. Matutulungan mo ba siya, Andoy? Nag-aalalang tanong ni nanay. Hindi natin pwedeng pabayaan ang batang iyon. Utang na loob natin sa kanya ang buhay ng pag-aaral ni Ninyo. Kailangan natin si Mang Karding. Sabi ni Tio. Si Mang Karding ang pinakamatandang albularyo sa kabilang baryo. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Habang sina Tio Andoy ay nagpunta para sunduin si Mang Karding, inutusan ako ni nanay na kumuha ng maraming bawang at asin. Pinaligiran namin ang aming mga bahay ng mga dinikdik na bawang nun at nagsabit din kami sa mga bintana at pintuan. Naglagay din kami ng asin sa bawat sulok ng bahay at ang hangin noon ay napuno na ng amoy ng bawang. Pagbalik ni Tio Andoy kasama na niya si Mang Karding nun. Matandang-matanda na si Mang Karding. Maputi na ang buhok at balbas nito pero kung titignan mo ito ay malakas pa rin. May dala siyang isang maliit na bayong noon na naglalaman ng iba't ibang ugat, dahon at isang itim na buntot pagi. Nagtanong agad siya kung nasaan si Ma'am Teresa noon.
Itinuro namin ang kwarto niya. Pagbukas pa lang namin ng pinto noon, isang masangsang na amoy na ang bumungad sa amin. Amoy yun ng nabubulok na laman, Sir JD. Nakita namin noon si Ma'am Teresa na nakaupo sa sahig sa isang sulok. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod. Maya-maya ay itinaas niya ang kanyang ulo. Ang dating maamong mukha nito ay naglaho na. Ang mga mata niya noon ay pulos itim, yung walang puti. Tapos ang bibig niya ay may bahid ng tuyong dugo. Umungol din ito na parang isang hayop na nasasaktan. Lumayo kayo. O mas mabuti, lumabas muna kayo ng kwarto. Utos ni Mang Karding. Naiwan siyang mag-isa noon sa kwarto. Nagdasal siya noon ng mga Latin. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong nagwawala si Ma'am Teresa noon. Sumisigaw ito, pero hindi na iyon boses ng tao. Inilabas ni Mang Karding noon ang buntot pagi at inihampas ito sa saig. Sa bawat paghampas, napapaatras naman si Ma'am Teresa. Kumuha pa noon si Mang Karding ng isang palayok na may lamang mga pinakuloang dahon at pinilit itong ipainom kay Ma'am. Nagpumiglas siya pero nagtulungan na sila ni Tio Andoy na hawakan siya. Ilang sandali pa biglang tumahimik si Ma'am Teresa at pagkatapos nagsimula siyang sumuka. Sumuka siya ng sumuka hanggang sa may nailuwa po siyang isang bagay na kulay itim. Tila isa itong bato pero kasing laki ng kamao. Nabuksan ito ni Mang Karding gamit ang isang patalim. Nakita namin sa loob ang isang sisiw na kulubot at tuyot na. May mga pangil din ng sisiw at pula ang mga mata nito. Iyon daw ang sumpa, Sir GD. Ang itim na sisiw na nakain ni Ma'am Teresa. Pagkatapos noon, bumagsak si Ma'am Teresa. Nawalan siya ng malay pero humihinga ng normal. Yung sugat niya sa likod ay unti-unting nagsara. Makalipas ang 2 araw nagising na siya. Ang unang hinanap niya ay salamin. Nang makita niya ang kanyang sarili, normal na ang kanyang itsura. Tapos doon na siya umiyak ng umiyak. Hindi na siya nagsalita tungkol pa sa nangyari na tila ba may isang bahagi sa kanya na ayaw na niyang balikan ng mga bagungot na iyon. At dito po, Sir GD, nagtatapos ang sumpa ni Ma'am Teresa. Ngunit napalitan naman ito ng lungkot. 1 linggo matapos siyang gumaling, nagpaalam na si Ma'am Teresa sa amin. Sabi niya babalik na daw siya sa Maynila. Hindi na niya kayang manatili pa daw sa aming baryo. Sa tuwing tinitignan niya daw kasi kami ay naaalala niya raw ang lahat ng nangyari. Hindi na siya bumalik simula noon. Hindi na rin natuloy ang pakiusap niya sa principal namin para sa akin. Naiwan akong muli sa aming baryo. Dala-dala ang mga alaala ng isang gurong handang tumawid ng bundok para sa kanyang estudyante. Ngunit sa huli ay siya pa ang muntikang mawala dahil sa kabutihang ginawa niya. Si Lola Sela naman, isang araw matapos ang gamutan kay Ma'am Teresa, natagpuan ang bahay niya na wala ng tao. Naglaho siya na parang bula at hindi na muling nakita pa. Ngayon sa tuwing may bumibili ng balot sa aming tindahan at humihingi ng asin, hindi ko maiwasang hindi maalala si Ma'am Teresa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa aswang. Ito ay tungkol sa isang tao na may mabuting puso na handang ialay ang kanyang buhay sa bingit ng kapahamakan. Isang paalala din ito na minsan, ang mga kinakatakutan ay hindi lang yung mga lumilipad sa gabi, kundi pati na rin ng mga trauma at sakit na iniiwan nila sa mga taong kanilang nabiktima. Saan man po naroroon si Ma'am Teresa ngayon, sana po ay nasa maayos siyang kalagayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po.